lakas naman ng loob ninyong pumunta sa isang napakahalagang pamamanhikan na suot lang iyang maruruming damit pantrabaho. Ano ba ang tingin ninyo sa pamilya namin? Mga basura! Sa isang iglap, ang hangin sa loob ng pribado at marangyang silid ng isang kilalang fine dining restaurant sa Bonifacio Global City na may tanawin ng isang magandang hardin ay biglang nanlamig dahil sa isang salitang iyon. Ang mabangong amoy ng sampagita na kanina pa'y nangingibabaw ay biglang naglaho, napalitan ng nakakalasong aura ng galit at pangmamaliit na nagmumula sa babaeng nasa harap ko. Isang nakakasukang katahimikan ang bumalot sa buong silid. Ngunit ang aking ina, na siyang sinisigawan, ay hindi man lang kumibo. Sa halip, isang mahiwagang ngiti ang mababanaag sa kanyang mukha habang tahimik na nakatitig. Hindi siya humingi ng tawad o yumuko dahil sa hiya. Tanging ang kalmado niyang mga mata ang nakatuon sa babae. Sa isang sitwasyong normal na magdudulot ng pagkataranta, ang kakaibang kapanatagan ni nanay ay lalong nagbigay ng pakiramdam na mayroong mali sa lahat ng ito. Ang ina ng aking nobyo ay namumula na sa galit at nanginginig ang hawak niyang pamaypay. Ngunit sa mga sandaling iyon, wala pa siyang kamalay-malay na sa paglipas ng ilang araw, ang maliit na babaeng kanyang hinahamak at tinititigan na para bang isang basurang naka-overalls na puno ng grasa ay ang siyang may hawak sa kapalaran ng dambuhalang kumpanyang pinaglilingkuran ng kanyang asawa, isang taong may ganap na kapangyarihan. Ang pangalan ko ay Isabel, 28 taong gulang, nagtatrabaho bilang isang office staff sa isang manufacturing company sa Metro Manila. Isang simpleng babae na nangangarap ng isang tahimik at masayang buhay. Ngayong araw ang unang formal na pagkikita, ang aming pamamanhikan, kasama ang mga magulang ng aking nobyo na si Marco. Si Marco ay 30 taong gulang, isang elite na nagtatrabaho sa isang kilalang international trading company. Mabait at seryoso, kaya't sabik na akong maikasal sa kanya. Ang pamilya ni Marco ay nagmula sa isang angkan ng mga mayayamang hasyendero at ang kanyang ama ay isang mataas na opisyal sa isang malaking korporasyon. Kaya naman, sa paghahanda para sa araw na ito, ilang araw na akong hindi mapakali at kinakabahan. Isabel, baka medyo maging strikto si mama mamaya, pero huwag mo na lang pansinin ha? Ganoon talaga siya. Masyadong importante sa kanya ang reputasyon, paalala sa akin ni Marco noon. Ngunit nang dumating ang kanyang ina, si Doña Victoria, sa pribadong silid ng restaurant, suot niya ang isang mamahaling Filipiniana gown na kahit sa hindi sanay na mata ay halatang gawa ng isang sikat na designer. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, walang kahit isang hiblang wala sa lugar. Mula sa kanyang malamig na titig na sumuri sa akin mula ulo hanggang paa, naramdaman kong nanigas ang aking buong katawan. Mukhang napaghintay namin kayo ng matagal, may pagkainip na bulong ni Doña Victoria. Sakto namang bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang aking nahuling ina. Pasensya na po. Bigla kasing tumirik ang makina sa planta at hindi ko talaga maiwan. Pasensya na po talaga sa pagkahuli ko. Hingal na sabi ni nanay habang yumuyuko. Nang makita ko siya, napasinghap ako. Suot ni nanay ang luma at kupas na niyang kulay abong overalls na may mga mantsa ng grasa. Ang kanyang buhok ay basta na lang itinali sa likod at may butil-butil na pawis sa kanyang noo. Ang kanyang mga kamay, bagamat halatang minadaling hinugasan, ay may bakas pa rin ng langis mula sa mga makina. Nay, wala na po bang oras para magbihis? Pabulong kong tanong. Tumingin siya sa akin na may pag-aalala. Pasensya na anak. May problema kasing ako lang ang makakaayos. Nagmadali na ako, pero hindi na talaga umabot para magbihis. Si nanay ay isang veteranong mekaniko na nagtatrabaho sa isang maliit na machine shop sa Valenzuela. Matapos pumanaw si tatay, mag-isa niya akong pinalaki habang pinapanatili ang machine shop na puno ng grasa at pawis. Siya ang taong pinakahinahangaan ko sa buong mundo. Ngunit kahit ano paman, sa isang marangyang restaurant na tulad nito,
At sa isang napakahalagang pamamanhikan, ang kanyang itsura ay isang malaking pagkakamali. Hmm. Ang nanunuya at malamig na tawa ni Doña Victoria ang bumasag sa katahimikan. Nabanggit nga sa akin ni Marco na ang iyong ina ay nagtatrabaho sa isang maliit na machine shop. Ngunit hindi ko akalain na ganito pala kahirap ang buhay ninyo. Ma, sobra na yan. Mabilis na sabat ni Marco, ngunit hindi na mapigilan ang galit ni Doña Victoria. Anong sobra? Ang pumasok sa loob ng ganitong klaseng lugar na suot ang basahang iyan? Nakakainsulto. Parang binabastos ninyo kami. Ang bawat salita ay parang patalim na tumutusok sa aking ina. Nanginginig ang buong katawan ko sa galit at lungkot. At akma, na sana akong sasagot. Ngunit biglang iniharang ni nanay ang kanyang kamay sa harap ko. Walang bakas ng galit o hiya sa kanyang mukha. Tanging isang kalmadong lawa, isang hindi masukat na kapanatagan ang naroon. Bakit, Nay? Bakit parang baliwala lang sa'yo ang lahat? Ang tensyon sa silid ay parang isang lubid na malapit ng maputol. At ilang sandali pa, isang desisyon mula sa bibig ni Doña Victoria ang tuluyang magpapabago sa takbo ng aming mga buhay. Ngunit sa mga sandaling iyon, wala pa akong kaalam-alam. Hindi namin matatanggap ang ganitong kawalan ng modo. Ang matinis na boses ni Doña Victoria ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pribadong silid ng mamahaling restaurant. Ang magandang painting sa dingding at ang mga sariwang bulaklak sa florera ay tila naging malamig na palamuti na lalong nagpatindi sa kanyang galit. Ma, kumalma ka nga. Ito dapat ay isang masayang okasyon. Pag-awat ni Marco, halos dumapa na para pakalmahin ang ina. Ngunit ang kanyang boses ay mahina at hindi sapat para apulahin ang naglalagablab na galit ni Doña Victoria. Humarang ako sa harap ng aking ina para protektahan siya. Pasensya na po talaga, pero galing po sa trabaho si nanay at talagang wala akong pakialam sa mga palusot mo. Putol ni Doña Victoria, sabay isinara ng malakas ang kanyang pamaypay. Ang matinis na tunog ay nagpatalon sa aking puso. Sa tabi niya, ang ama ni Marco, si Don Ricardo, na kanina patahimik na nakakrus ang mga braso, ay nagsalita na rin. Victoria, kumalma ka. Gayunpaman, ginang, ina ni Isabel. Kailangan kong sabihin na ang iyong kasuotan ngayon ay talagang hindi angkop para sa isang selebrasyon. Kahit kalmado ang kanyang mukha, hindi maitago sa kanyang boses ang tono ng pangmamaliit. Siya ay isang mataas na ehekutibo sa isa sa pinakamalaking korporasyon sa Pilipinas, ang De La Cruz Global Ventures. Suot ang isang mamahaling suit. Baka sa kanyang pananalita ang kayabangan ng isang taong laging nasa itaas. Nagkakilala kami ni Marco, ilang taon na ang nakalipas sa isang corporate event. Ang panliligaw ng isang elite na tulad niya ay parang isang panaginip para sa isang simpleng office staff na tulad ko. Naging mabait siya at sinabi pa niyang inahangaan niya ang aking ina sa pagiging masipag nito sa maliit na machine shop. Kaya naman, umasa ako na maiintindihan din siya ng kanyang mga magulang. Ngunit ang katotohanan ay napakasakit, paumanhin po. Alam kong parang palusot, pero nagkaroon po ng problema sa isang espesyal na piyesa na kailangan naming ayusin kaagad. Para makahabol sa napag-usapang oras, wala na po akong panahon para magbihis. Humihingi po ako ng tawad sa abalang na idulot ko, sabi ni nanay, habang mahigpit na hawak ang laylayan ng kanyang maruming overalls at malalim na yumuko. Sa kanyang mga kamay, makikita ang hindi mabilang na peklat at kalyo ng isang tunay na mekaniko. Ang mga kamay na iyon, na para sa akin ay simbolo ng karangalan, ay tila naging kahabag-habag sa mga sandaling iyon at halos maiyak ako sa galit at hiya. Espesyal na piyesa? Nanunuya si Doña Victoria, na para bang tumitingin sa isang basurang nasa daan. Gaano ba kahalaga ang isang piyesang gawa sa isang maliit na machine shop na anumang oras ay pwedeng magsara? Kung ikukumpara sa daan-daang milyong proyektong pinapatakbo ng asawa ko, ang trabaho ninyo ay parang paglalaro lang sa putikan. Ginang,
Sobra na po talaga ang sinasabi ninyo. Hindi ko na napigilang sumigaw. Ang maliitin ang trabaho at buhay ni nanay ay isang bagay na hindi ko kailanman papayagan. Ngunit binaliwala lang ni Doña Victoria ang galit ko. Sobra? Sinasabi ko lang ang totoo. Pinapahalagahan namin ang aming pangalan at reputasyon. Ang gusto namin para kay Marco ay isang babaeng mula sa isang kagalang-galang na pamilya. Muli niyang itinuro ang maruming overalls ni nanay. Ang maging kamag-anak ang mga taong tulad ninyo na isang kahig, isang tuka, kahiya-hiya, sa lipunan, parang pinupunit ang puso ko. Tumingin ako kay Marco para humingi ng tulong, pero laking gulat ko nang umiwas siya ng tingin. Sa sandaling iyon, may kung anong malamig na bagay ang gumuho sa loob ko. Ngunit sa kabila ng lahat ng masasakit na salitang ibinabato sa kanya, ang aking ina ay nanatiling kalmado. Hindi siya nagalit, hindi umiyak, tahimik lang siyang nakatingin sa mag-asawang De La Cruz na para bang sinusuri sila. Ang kanyang nakakabinging katahimikan ang lalong nagpainit sa ulo ni Doña Victoria. Anong tinitingin-tingin mo? Huwag kang umarting parang kung sino ka. Sigaw ni Doña Victoria, sabay hampas sa mesa. Umalon ang tsaa sa tasa. Makinig ka, Isabel. Kung talagang gusto mong pakasalan si Marco, nanliit ang mga mata ni Doña Victoria na parang ahas. Isara mo ngayon din ang maruming machine shop na iyan at itakwil mo ang iyong ina. Iyan ang pinakamababang kondisyon para makapasok ka sa aming pamilya. Natulala ako sa kanyang sinabi. Itakwil ang sarili kong ina para sa kasal? Habang nakatitig ako sa kawalan, dahan-dahang itinaas ni nanay ang kanyang mukha at akmang magsasasalita, at ang mga hindi kapani-paniwalang salitang lalabas sa kanyang bibig ang magdadala sa sitwasyong ito sa isang mas matinding kaguluhan. Itakwil ang aking ina? Paulit-ulit kong inusal ang hindi kapani-paniwalang hiling na iyon. Oo, hindi mo ba nakikita sa suot niyang basahan? Ang iyong ina ay mula sa ibang mundo, isang hamak na manggagawa. Ang pakasalan ka, kasama ang isang malas na pabigat sa aming pamilya. Sobrang kapal naman ng mukha ninyo, sigaw ni Doña Victoria. Tinititigan si nanay na para bang isang nakakadiring peste. May hangganan ang lahat ng bagay. Si nanay ang nag-iisang nagpalaki sa akin. Siya ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Buong lakas kong isinigaw. Nanlalabo na ang aking paningin dahil sa mga luhang nagbabanta. Marco, sabihin mo sa kanila, hindi ba't nangako tayo na mamahalin natin ang pamilya ng isa't isa? Nagmamakaawa akong tumingin sa lalaking katabi ko. Umasa akong ipagtatanggol niya kami. Ngunit si Marco ay umiwas ng tingin. Bumuntong hininga at nagsalita ng mga salitang hindi ko kailanman inasahan. Isabel, tama si Mama. Ano? Naiintindihan ko namang masipag ang nanay mo, pero iba ang realidad. Ang pamilya namin ay may pangalan, at si Papa ang susunod na presidente ng De La Cruz Global Ventures. Habang tumataas ang posisyon niya, magiging kahihiyan lang sa kanya na may kamag-anak na nagtatrabaho sa isang machine shop na puno ng grasa. Ang mga salita ni Marco ay parang isang malamig na patalim na tumusok sa puso ko. Marco, seryoso ka ba sa sinasabi mo? Oo. At isa pa, gusto mo rin namang makaahon sa hirap, di ba? Kung isasara mo ang machine shop at itatakwil ang nanay mo, magiging asawa kita at habang buhay kang magiging panatag. Hindi masamang alok iyon. Ang mukha ni Marco habang nagsasalita ay puno ng kayabangan. Wala na ang dating mabait na Marco na minahal ko. Isang aroganteng lalaki na nagtatago sa anino ng kanyang mga magulang ang nasa harap ko. Magaling anak. Tumango si Don Ricardo na kanina pa'y mayabang na nakaupo. Ang De La Cruz Global Ventures ay malapit nang pumasok sa isang malaking partnership sa pinakamalaking conglomerate sa bansa, ang Reyes Group of Companies. Isang napakahalagang panahong ito para sa amin. Ang RGC ay pinamumunuan ng isang legendary na chairman na nagtayo ng kanyang imperyo mula sa wala. Maging ang mga elite na, tulad namin,
ay hindi basta-basta makakalapit sa kanya. Nagpatuloy si Don Ricardo sa pagyayabang na para bang siya ang sentro ng mundo. Kapag natuloy ang kasunduang iyon, hindi lang Executive Vice President, kundi ang pagiging presidente na ang susunod para sa akin. Hindi ko hahayaang madungisan ang perpekto kong resume ng isang kamag-anak na amoy grasa. Naiintindihan mo ba? Sa sobrang galit at kahihiyan, napakagat ako sa aking labi. Nalasahan ko ang dugo. Ang lalaking minahal ko, sa halip na protektahan ako, ay kasama pa ng kanyang mga magulang sa pagbato sa akin ng putik. Hindi ako pumapayag. Nanginginig ngunit malinaw kong sabi. Hindi ko ipagpapalit ang aking ina para maging parte ng isang pamilyang walang puso tulad ninyo. Isaksak ninyo sa baga ninyo ang kasal na ito. Walang hiya! Namula sa galit si Doña Victoria at biglang tumayo. Kung iyan ang gusto mo, sige! Manigas ka kasama ng nanay mong daga sa kahirapan habang buhay. Kanselado na ang kasal na ito. Huwag na huwag mo nang ipapakita sa amin ang pagmumukha mo. Mas gugustuhin ko pa! Matigas kong sagot at akmang hihilahin ko na si nanay para umalis. Ngunit sa sandaling iyon, ang aking ina, na kanina pa tahimik, ay biglang tumawa ng mahina. Ang tawang iyon, na puno ng pang-iinsulto, ay biglang nagpabago sa mainit na hangin sa silid tungo sa nagyeyelong katahimikan. Nay? Nagulat akong napalingon sa kanya. Suot pa rin niya ang overalls na puno ng grasa, ngunit ang kanyang likod ay diretsyo at ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad. Nakatingin siya ng diretsyo sa mga De La Cruz na may matatalim na mga mata, na parabang isang reynang nakatingin mula sa kanyang trono. Ang hitsura ng isang hamak na ina mula sa isang machine shop ay tuluyan ng naglaho. Kanselado ang kasal? Sige, payag ako, sabi ni nanay sa isang mababa ngunit matatag na boses na umalingaw-ngaw sa buong silid. Pero, Ginoo at Ginang De La Cruz, sigurado ba kayong hindi kayo magsisisi? Magsisisi? Bakit kami magsisisi? Histerikal na sigaw ni Doña Victoria. Mamroblema na lang kayo. Kung ano ang kakainin ninyo bukas sa marumi ninyong machine shop. Habang tinatanggap ang masasakit na salita, dahan-dahang kinuha ni nanay mula sa kanyang bulsa ang isang modernong itim na smartphone at habang prenteng ginagamit ito, sinabi niya ang mga salitang hindi inaasahan ng lahat. Hello? Ako to. Oo. Katatapos lang. At tungkol nga pala sa partnership natin sa De La Cruz Global Ventures. Ang mga salitang iyon mula sa bibig ni nanay ay nagpatigil sa mundo ni Don Ricardo. Sino ang kausap niya? At paanong ang isang simpleng mekaniko ay may alam sa isang top secret na corporate deal? Ang nakakalokong ngiti ni nanay ay parang isang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Hello? Ako. To. Oo. Katatapos lang. At tungkol nga pala sa partnership natin sa De La Cruz Global Ventures. Ang salitang De La Cruz Global Ventures ay nagpatigas sa mukha ni Don Ricardo. Ito ang kanyang kumpanya, kung saan target niya ang pagkapresidente at kasalukuyang nasa gitna ng isang kritikal na negosasyon sa dambuhalang Reyes Group of Companies. Ngunit matapos ang ilang segundo ng katahimikan, bigla siyang humagalpak ng tawa. Ha 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 ha! Nakakagulat. Hindi ko akalain na gagawa ka ng ganitong klaseng murang palabas. Anong ibig mong sabihin, mahal? Nagtatakang tanong ni Doña Victoria. Alam mo, kamakailan lang ay may lumabas na tsismis sa isang business column tungkol sa posibleng partnership ng kumpanya namin sa isang malaking korporasyon. Malamang nabasa lang ng matandang ito ang balita sa internet gamit ang cellphone niya. At ngayon ay sinusubukan niya akong takutin. Nakakatawa. Tinitigan ni Don Ricardo si nanay nang may pangmamaliit. Hoy, matanda, ang mga corporate partnership ay hindi isang bagay na dapat pinaglalaruan ng mga taong tulad ninyo na isang kahig, isang tuka. At sino naman ang nasa kabilang linya nang mumurahin mong cellphone na iyan? Ang kapitbahay mong tsismosa? O baka naman ang pinagkakautangan mo
Natawa rin si Doña Victoria. Ah, ganoon ba? Nakakainis. Kinabahan pa ako ng slight. Talaga namang mga desperado at kahabag-habag. Ganyan pala ang mga mahihirap, nagsisinungaling para lang umangat kahiya-hiya. Maging si Marco ay bumuntong hininga at tinapunan ako ng malamig na tingin. Kung lalo niyo pang iinisin ang mga magulang ko, tatawag ako ng security para palayasin kayo. Buti na lang at nalaman ko ang tunay ninyong pagkatao bago pa tayo ikasal. Ang marinig mula sa taong minahal ko na tinatawag niyang baliw ang aking ina ay parang isang kamao na dumurog sa aking puso. Marco, ganyan ka na ba talaga kasama? Nanginginig kong sabi habang tinititigan siya. Palusot ng mga talunan. Umalis na kayo kasama ng nanay mong amoy grasa. Hindi ito lugar para sa mga hamak na tulad ninyo. Habang nagaganap ang lahat ng ito, nakakagulat na nanatiling tahimik si nanay. Nakatutok lang ang kanyang telepono sa tainga, habang malamig na pinagmamasdan ang tatlong De La Cruz, na parabang pinapanood ang mga langgam sa sahig. Ang kanyang nakabibinging katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa lahat ng kanilang sigaw. Karaniwan, ang isang tao ay iiyak, magmamakaawa, o tatakbo sa hiya. Pero si nanay, hindi natinag. Ang kanyang matatag na presensya ay unti-unting nagpabasa ng pawis sa noo ni Don Ricardo. Anong tinitingin-tingin mo? Sabi ng umalis na kayo. Pasigaw na sabi ni Don Ricardo. Sa sandaling iyon, muling nagsalita si nanay sa telepono. Ay, pasensya na. Medyo maingay kasi. May mga asong kalye na tumatahol. Ano? Asong kalye? Namula sa galit ang mukha ni Don Ricardo. Ngunit binaliwala siya ni nanay at nagpatuloy sa pakikipag-usap sa isang malamig at makapangyarihang boses. Oo, tama. I-cancel mo ang buong bagong proyekto sa De La Cruz Global Ventures. Total cancellation. Ano? Isang mahinang tunog ang lumabas sa bibig ni Don Ricardo at itigil mo na rin ang lahat ng kasalukuyang transaksyon sa kanila. Ipaalam mo sa lahat ng departamento na hindi na tayo tatanggap ng anumang pautang o alok ng suporta mula sa De La Cruz Global Ventures. Magpakailanman. Ang dahilan? Sabihin mong ang pag-uugali ng kanilang ehekutibo, si Ginoong Ricardo de la Cruz, ay salungat sa mga prinsipyo ng ating kumpanya. Ang mga salita ni nanay ay diretsahan at propesyonal. Hindi ito kayang sabihin ng isang taong nagbasa lang ng balita sa internet. Ang kanyang mga utos ay tiyak at hindi mapapabulaanan. Ito ang tono ng isang lider, ng isang dambuhalang organisasyon. Sino? Sino ang kausap mo? Nanginginig na tanong ni Don Ricardo. Ang kanyang kayabangan ay napalitan ng takot habang nakatitig sa cellphone ni nanay. Maging si Doña Victoria at Marco ay natigilan. Hindi maintindihan ang biglang pagbabago ng sitwasyon. Ibinaba ni nanay ang telepono at dahan-dahang humarap kay Don Ricardo. Suot pa rin ang overalls na puno ng grasa, ngunit ang kanyang aura ngayon ay higit na makapangyarihan kaysa kay Don Ricardo na nakasuot ng mamahaling suit. Siya ang may kontrol sa buong silid. Kung sino ang kausap ko? Ngumiti si nanay, nang malamig at sa sandaling iyon. Tok, tok, tok. Isang mahinang katok ang narinig sa pinto. Excuse me po. Bumukas ang pinto at pumasok ang manager ng restaurant. Sa likod niya ay isang taong hindi inaasahang makikita ng mga ordinaryong tao. Nang makita siya ni Don Ricardo, napasigaw siya at napaupo sa sahig na parang nanlambot ang mga tuhod. Ang pumasok ay isang matandang lalaki na may kulay abong buhok, perpektong nakaayos, at suot ang isang napakamahal na tailor-made suit. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng hindi maikakailang kapangyarihan at karangalan. Nang makita siya ni Don Ricardo, napasigaw ito at napaupo sa sahig. Ginoong Santos. Ang Vice Chairman. Namutla ang mukha ni Don Ricardo. Mahal, anong nangyayari? Sino yang matandang yan? Nagtatakang tanong ni Doña Victoria. Manahimik ka, tanga! Nanginginig na sigaw ni Don Ricardo sa asawa.
Siya si Ginoong Santos, ang vice-chairman ng Reyes Group of Companies. Sa narinig, napatuwid ng upo si Doña Victoria at Marco. Ang Reyes Group of Companies, ang dambuhalang korporasyon na pinapangarap ng De La Cruz Global Ventures na maging partner. Ang numero 2 nila. Bakit narito? Ngunit ang pagkataranta ni Don Ricardo ay napalitan ng isang maling akala. Tama! Siguro nandito siya para suriin ang pagkatao ko dahil ako ang pangunahing kandidato para sa pagkapresidente. Lihim niya akong inoobserbahan. Sa isiping iyon, agad siyang tumayo at lumapit kay G. Santos na parang sipsip. Ginoong Santos. Ako po si Ricardo de la Cruz ng DGV. Isang malaking karangalan na makita kayo rito. Ngunit binaliwala ni G. Santos ang pagbati ni Don Ricardo. Tumingin siya sa buong silid na may seryosong mukha at ang kanyang mga mata ay huminto ng diretso sa aking ina na nakasuot ng maruming overalls. Sa isang malaking pagkakamali, inakala ni Don Ricardo na naiinis si G. Santos. Ginoong Vice-Chairman, pasensya na po. Siguradong nasusuklam kayo sa itsura ng babaeng ito. Nakakita ng pagkakataon si Don Ricardo para lalong magpasikat. Ang totoo po, itong babaeng ito mula sa isang hamak na machine shop ay tinatakot kami kanina paggamit ang mga kasinungalingan. Nagpapanggap siyang may kapangyarihan at tumawag sa cellphone para ipa-cancel daw ang partnership natin. Oo nga po, segunda ni Doña Victoria, na mayabang na nagsalita. Nainggit lang po iyang pobreng iyan sa aming pamilya, kaya nabaliw na. Hindi po namin hahayaang manatili ang ganitong klasing tao sa inyong presensya. Maging si Marco ay kinuha ang kanyang cellphone. Pa? Ma? Tatawag na ako ng pulis? Ito ay attempted fraud at business interference. Ginagamit pa ang pangalan ng RGC. Kriminal sila. Pulis? Kriminal? Nang marinig ko ang mga salitang iyon, nagdilim ang paningin ko. Teka! Wag po! Nagmakaawa ako kay Marco. Nagpanik ako. Totoong may tinawagan si nanay. Pero isa lang siyang simpleng mekaniko. Paano niya mapapatigil ang isang malaking deal? Siguro, dahil sa sakit na dulot ng naudlot na kasal, napilitan si nanay na magsinungaling. Nay, tama na po. Kapag nagpatuloy kayo, huhulihin na tayo ng pulis. Umiiyak kong sabi habang hinihila ang damit ni nanay. Kung makakalaban namin ang isang malaking kumpanya at mapupulis pa kami, guguho ang aming simpleng buhay. Magsasara ang machine shop. Nasa bingit ako ng kawalan. Mukhang ang anak lang ang nakakaintindi sa sitwasyon. Pero huli na ang lahat. Katapusan nyo na. Mayabang na sabi ni Don Ricardo na inaakalang nasa panig niya si G. Santos. Huwag po kayong mag-alala, Ginoong Vice-Chairman. Ako na po ang bahalang magdala sa mga manlolokong ito sa pulis. Ngunit sa sandaling iyon, manahimik ka. Isang malamig, mabigat, at nakakatakot na boses ang umalingaw-ngaw sa silid. Ang nagsalita ay si G. Santos, na kanina patahimik na nanonood. Vice Chairman? Nanigas si Don Ricardo. Hindi pinansin ni G. Santos ang pamilya de la Cruz. Dahan-dahan siyang lumapit sa harap ng aking ina. At ang lalaking ito, na may kapangyarihang kinatatakutan maging ng isang ehekutibo tulad ni Don Ricardo, ay gumawa ng isang hindi kapani-paniwalang bagay sa harap ng aking ina na nakasuot ng overalls na puno ng grasa. Paumanhin po sa abala, Madam Chairman, Elena Reyes. Ang buong silid ay nabasag sa katahimikan. Si G. Santos, ang numero 2 ng pinakamalaking conglomerate sa Pilipinas, ay yumuko ng napakababa, halos 90 degrees, sa harap ng aking ina na puno ng grasa. Ano? Isang tuyong boses ang lumabas sa bibig ko. Si Don Ricardo, na kanina pa mayabang, ay nakanganga at hindi makagalaw. Maging si Doña Victoria at Marco ay parang napako sa kanilang kinatatayuan. Ginoong Santos, ano pong sabi nyo? Chairman? Sino? Nanginginig na itinuro ni Don Ricardo ang aking ina. Dahan-dahang itinaas ni G.
Santos ang kanyang ulo at tinitigan si Don Ricardo ng isang tinging kasing lamig ng yelo. Walang galang. Ang babaeng nasa harap mo ay ang nag-iisang tagapagtatag at kasalukuyang chairman ng Reyes Group of Companies, si Madam Elena Reyes. Ang mukha ni Don Ricardo ay naging puting-puti na parang papel. Nang hindi! Imposible! Isa lang siyang mekaniko. Nanay ni Isabel. Manahimik ka. Ignorante. Dumagundong ang boses ni G. Santos. Ang pagiging mekaniko ni Madam Chairman ay isang karangalan para sa aming grupo. Itinayo niya ang imperyong ito mula sa wala. At ang kanyang pinagmulan, ang maliit na machine shop, ay nananatili hanggang ngayon. Palagi niyang sinasabi, kapag nakalimutan ko na ang amoy ng grasa sa pabrika, doon magsisimulang mabulok ang kumpanya. Kaya't hanggang ngayon, siya mismo ang gumagawa ng mga mahahalagang prototype. Ang overalls na suot niya ngayon ay ang sagradong uniforme ng aming kumpanya. At tinawag mo itong marumi? Ang galit ni G. Santos ay bumalot sa buong silid. Si Don Ricardo ay napaluhod sa sahig. Isang hindi maipaliwanag na ungol ang lumabas sa kanyang bibig. Tumingin ako sa aking ina. Kalmado pa rin ang kanyang mukha, ngunit may kaunting ngiti na para bang isang batang nagtagumpay sa kanyang kalokohan. Nay, ikaw ang chairman ng RGC? Ang legendary na babaeng negosyante na laging nasa balita? Pasensya na kung nagulat kita, Isabel. Malambing na sabi ni nanay habang hawak ang aking kamay. Ang kamay na iyon, ang kamay na tinawag nilang marumi, ay ang mainit na kamay ng isang mekaniko na puno ng peklat. Hindi ko ito inilihim. Gusto ko lang na lumaki kang normal at gusto kong harapin ka bilang isang simpleng ina at mekaniko. Pero mukhang kailangan kong ipakita ang isa ko pang mukha ngayon. Muling tumingin si nanay sa pamilya De La Cruz na may malamig na tingin. Ginoong De La Cruz! Alam kong ikaw ang susunod na presidente ng inyong kumpanya. At nang sabihin ng anak ko na gusto niyang pakasalan ang anak mo, buong puso ko siyang susuportahan sana. Kaya't sinadya kong magsuot nito ngayon. Ano? Para makita ang tunay mong pagkatao. Ang mga salita ni nanay ay parang isang matalim na patalim na tumusok sa dibdib ni Don Ricardo. Kung sa kabila ng suot kong ito, ay nirespeto mo ako bilang isang tao at isang ina, handa akong dagdagan pa ang investment sa De La Cruz Global Ventures at irekomenda ka para sa mas mataas na posisyon dahil ang RGC ay hindi tumitingin sa posisyon o panlabas na anyo, kundi sa integridad ng isang tao. Ngunit, biglang nanlamig ang boses ni nanay. Hinamak mo ang isang taong sa tingin mo'y mas mababa sa'yo, ininsulto, at higit sa lahat, inutusan mo ang anak ko na itakwil ang kanyang sariling ina. Ang isang taong kayang mag-utos na talikuran ang pamilya para sa sariling ambisyon ay walang karapatang mamuno sa libu-libong empleyado. Ang sinabi ni nanay ay tama. Walang maibato si Don Ricardo, tanging pagsisisi sa kanyang sariling katangahan. Ngunit ang hindi makatahimik ay si Marco, na sanay na umasa sa kapangyarihan ng kanyang mga magulang. Teka lang po, Madam Chairman. Nagmamadaling lumapit si Marco at akmang yayakap sa mga binti ni nanay. Ako po ang may kasalanan. Pinilit lang po ako ni na Papa at Mama. Mahal na mahal ko po talaga si Isabel. Isabel, alam mo yan, di ba? Ang pagmamahalan natin. Nasuklam ako sa kanyang biglang pagbabago. Ilang minuto lang ang nakalipas, tinalikuran niya ako. At ngayon, dahil nalaman niya kung sino si nanay, bigla siyang nagpapahayag ng pag-ibig. Ginoong Marco! Malamig siyang tinitigan ni nanay. Sinabi mo kanina kay Isabel na gusto niyang makaahon sa hirap. Nagkakamali ka. Ipinakita ni nanay ang screen ng kanyang cellphone kay Marco. Ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Isabel. Alam mo ba kung sino ang may-ari ng 80% ng stocks nito? Ang mukha ni Marco ay nanigas sa takot. At ang kwento ay mas lalo pang bibilis mula rito. Ang huling baraha na ilalabas ni nanay para sa ganap na tagumpay. Hindi totoo yan.
Imposible. Ricardo, huwag kang maniwala. Isa lang itong palabas. Siguradong kumuha lang sila ng aktor na kamukha ng vice chairman ng RGC. Ang histerikal na sigaw ni Doña Victoria ang sumira sa katahimikan ng restaurant. Nagwawala siya, pilit na itinatanggi ang katotohanan. Ang kanyang pagiging mula sa isang de buena familia ay hindi matanggap na ang babaeng naka-overall sa harap niya ay ang pinakamakapangyarihang tao sa kwarto. Victoria, tama na! Pilit siyang pinipigilan ni Don Ricardo. Pero huli na ang lahat. Itinuro ni Doña Victoria ang aking ina. Hindi ako magpapaloko. Imposibleng ang isang bastos na tulad mo ang pinuno ng RGC. At anong drama? Yang pagtatrabaho mo sa machine shop, isa lang yang palabas para magmukha kang mabuti. Sa huli, isa ka pa ring hamak na mekaniko. Iba ang mundo namin sa inyo. Ginang, sumusobra na po kayo. Hindi ko na natiis ang kanyang masamang ugali. Paano nagkakaroon ng taong ganito na panlabas na anyo lang ang tinitingnan? Ngunit ang mga salita ni Doña Victoria ay pinutol ng isang boses na parang nanggagaling sa kailaliman ng impyerno. Iba ang mundo? Tama ka, sabi ni G. Santos. Nakakagulat na ang asawa ng isang ehekutibo ng DGV ay ganito kaignorante at arogante. Ricardo, hindi mo ba kailanman sinaway ang asawa mo? Ano po? Pawis na pawis si Don Ricardo at hindi makapagsalita. Mataas ang tingin namin sa DGV. Hindi dahil sa yabang ninyo, kundi dahil sa teknolohiya at integridad ng mga taong nagtatrabaho sa inyong mga planta. Ngunit ang isang taong tumatawag sa kanila na hamak at iniinsulto, sila ay walang karapatang maging partner namin. Kumuha si G. Santos ng isang dokumento mula sa kanyang bulsa. Ito ay isang kopya ng partnership agreement na dala-dala ni Don Ricardo. Sa harap mismo ni Don Ricardo, dahan-dahan ngunit walang awang pinunit ito ni G. Santos sa dalawa. Hindi! Napasigaw si Don Ricardo na para bang kaluluwa niya ang pinupunit. Teka lang po, Vice Chairman. Wag po. Kapag nawala ang partnership na yan. Ricardo, anong sinasabi mo? Papel lang yan, pwedeng gumawa ng bago. Sigaw ni Doña Victoria, na hindi pa rin maintindihan ang bigat ng sitwasyon. Ngunit si Marco, na tahimik sa tabi, ay puno na ng desperasyon. Anong tapos na? Marco, umayos ka nga. Hindi mo alam kung gaano kalubha ang sitwasyon ng DGV. Ang partnership na yan ay hindi lang para sa expansion. Ito ay isang bailout para makakuha tayo ng malaking pautang mula sa RGC para maisalba ang kumpanya. Ang revelasyon ni Marco ay nagpatigil kay Doña Victoria. Bailout? Oo. Kapag nawala ang proyektong ito, hindi lang mawawalan ng posisyon si Papa. Sisingilin din siya sa bilyon-bilyong pagkalugi at matatanggal sa trabaho. Ang buhay natin, ang pangalan ng pamilya natin, lahat ito ay maglalaho kasama ng mga utang. Tumingin sa akin si Marco na may nagmamakaawang mga mata. Isabel, pakiusap. Pigilan mo ang nanay mo, si Madam Chairman. Ayaw mo naman kaming makitang magdusa, di ba? Paano na ang pangako kong papakasalan ka kung magiging isa na lang akong tambay na baon sa utang? Tahimik lang ako. Ang lalaking minahal ko, handang gawin ang lahat para sa sarili. Nakakalungkot, pero mas nakakatawa na. Isabel! Nanginginig na tawag ni Marco. Hanggang sa huli, sarili mo lang ang iniisip mo, Marco. Mahinahon kong sagot. Ang inaalala ko ay hindi ang kinabukasan mo, kundi ang puso at karangalan ng nanay ko na tinapakan mo. Hihingi ako ng tawad. Luluhod ako sa harap niya ngayon din. Akmang luluhod si Marco, pero pinigilan siya ni nanay. Marco, tama na. Ang mga salita mo ay wala ng halaga. Wala ng galit sa boses ni nanay. Tanging malalim na pagkadismaya at isang matigas na desisyon. Humarap siya kay G. Santos, Ginoong Santos.
Ang pag-cancel ng partnership ay hindi sapat. Ipaimbestiga mo ang lahat ng kanilang kaduda-dudang gastusin at ang pang-aabuso sa mga supplier. Masusunod po, Madam Chairman. Ang isang salitang iyon ni Nanay ay tuluyang nag-alis ng buhay sa mga mukha ng pamilya de la Cruz. Ito na ang hudyat ng pagguho ng kanilang kastilyo, ng kasinungalingan at kayabangan. Hindi. Imposible. Napaupo si Doña Victoria. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Biglang tumunog ang cellphone ni Don Ricardo. Isang tawag mula sa presidente ng DGV. Hello? Opo, si De La Cruz po ito. Ano po? Ang sigaw ni Don Ricardo ay umalingaw-ngaw. Ang isang mas nakakagimbal na balita ang magiging huling pako sa kanilang kabaong. Hello? Mr. President, si De La Cruz po ito. Ano pong sabi ninyo? Ang sigaw ni Don Ricardo ay bumasag sa katahimikan ng restaurant. Mula sa telepono, rinig na rinig ang galit na boses ng presidente ng DGV. De La Cruz, anong kagaguhan ang ginawa mo? Katatawag lang ng legal department ng Reyes Group of Companies. May ebidensya sila sa lahat ng financial anomalies mo at pang-aabuso sa mga supplier. Maghahain sila ng criminal case laban sa'yo. Criminal case? Mr. President, hindi po totoo yan. Manahimik ka. Ang RGC, ang may-ari ng 30% ng stocks ng kumpanya natin. At ang chairman nila, si Madam Elena Reyes, ang ininsulto mo at inutusan mong itakwil ang kanyang sariling anak dahil sa'yo, tinanggal na ng RGC ang lahat ng suporta sa DGV. Bangkarote na tayo. Nabitawan ni Don Ricardo ang kanyang cellphone. Tulala siyang nakatayo, parang isang estatwang walang kaluluwa. Papa, anong sabi ni Mr. President? Papa, nagbibiro ka lang, di ba? Niyugyog ni Doña Victoria ang kanyang asawa. Ngunit si Don Ricardo ay nakatingin lang sa kawalan. Nanginginig. Hindi ito biro. Hirap na sabi ni Don Ricardo. Tanggal na ako sa trabaho. At hindi lang yon. Huhulihin ako ng pulis. Ang bahay, ang lahat ng ari-arian, kukumpiskahin lahat. Tapos na. Tapos na ang buhay ko. Nang marinig iyon, ang mukha ni Doña Victoria ay nag-iba, parang isang maskarang natanggal. Ano? Hindi. Paano na ang maginhawa kong buhay? Ang kondo sa BGC? Ang mga designer na damit? Mawawala lahat? Bigla siyang sumugod sa aking ina. Kasalanan mo to. Kung nagsuot ka lang sana ng maayos na damit. Kung alam naming chairman ka. Patibong to. Kayo ang dapat ipapulis, mga manloloko. Humarang si G. Santos. Sa talim ng kanyang tingin, napaatras si Doña Victoria. Kahiya-hiya. Patibong? Hindi kayo sinubok ni Madam Chairman. Pumunta lang siya rito ng diretso mula sa kanyang trabaho. Kayo ang humamak at tumapak sa kanya. Ang mga salita ni G. Santos ay malamig at mabigat. Sa tabi niya, nanatiling tahimik si Nanay. Kahit minumura, sinisisi, tinitingnan niya lang si Doña Victoria na may awa. Ang kanyang katahimikan ang pinakamabigat na hatol. Isabel! Isabel! Tulungan mo ako! Ngayon naman ay si Marco ang gumagapang sa sahig papalapit sa akin. Mabait ka, di ba? Pakiusapan mo ang nanay mo. Kapag nabangkarote ang DGV, wala na akong makukuhang trabaho. Paano ko matutupad ang pangako kong magiging masaya tayo? Tinitigan ko siya ng isang malamig na tingin. Maging masaya? Kanina lang. Sinabi mong itakwil ko ang nanay ko. Marco, sa masaya na sinasabi mo, wala naman talagang lugar para sa akin at sa nanay ko. Pinilit lang ako ni Papa. Ang isang taong kayang tawaging daga ang ina ng kanyang mapapangasawa, hinding-hindi ko na mapagkakatiwalaan habang buhay. At mukhang hindi mo pa rin naiintindihan ang sinabi ni nanay kanina. Itinuro ko ang screen ng cellphone na ipinakita sa kanya. Ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Kung sino ang may-ari, nanginginig na tiningnan ni Marco ang cellphone. Naroon ang listahan ng stockholders ng kumpanyang pinapasukan ko.
Reyes Capital. Oo, ang kumpanyang pinapasukan ko ay parte ng RGC. Hindi ko ginamit ang koneksyon ni nanay. Nag-apply ako at natanggap sa sarili kong kakayahan. Pero sa lahat ng oras, binabantayan niya pala ako. Lumapit ako kay nanay at hinawakan ang kanyang magaspang na kamay. Tinuruan ako ni nanay ng tunay na kahulugan ng trabaho. Kahit gaano kaliit o kadumi ang isang pyesa, kung ito ay nagsisiguro sa kaligtasan at kaligayahan ng iba, iyon ang pinakamarangal. Isang bagay na hinding-hindi ninyo maiintindihan. Sa wakas, nagsalita si nanay. Tara na, Isabel. Wala nang saysay ang mga salita natin dito. Teka, huwag kayong umalis. Madam Chairman. Ang sigaw ni Don Ricardo ang huli naming narinig habang papalabas kami ng silid. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Sa labas ng restaurant, isang hindi inaasahang tao ang aming nakasalubong at siya ang magiging susi sa isang mas nakakagulat at mas nakakaantig na katotohanan. Teka lang po, Madam Chairman, pakiusap. Isang nagmamadaling yabag ang humabol sa amin sa mahabang pasilyo. Paglingon namin, nakita namin si Don Ricardo na gusot ang damit, si Marco na umiiyak, at si Doña Victoria na tulala pa rin. Wala na ang kanilang kayabangan. Tanging takot sa pagkawala ng lahat. Madam Chairman, pakiusap, magbago po kayo ng isip. Kasalanan ko po ang lahat. Huwag niyo pong pabayaan ang DGV. Maraming empleyado ang mawawalan ng trabaho. Pagmamakaawa ni Don Ricardo, sabay luhod sa gitna ng pasilyo. Tanggalin niyo na ako. Kasuhan, tatanggapin ko. Huwag lang pong itigil ang partnership, ang bailout. Pa, anong sinasabi mo? Kapag nakulong ka, paano na ako? Umiiyak na sabi ni Marco. Madam Chairman, ako na po ang bahala ang kasal namin ni Isabel. Manahimik kayo. Ang maikli ngunit malamig na salita ni nanay ang nagpatigil sa kanila. Hindi niya sila tiningnan. Hanggang sa huli, sarili niyo lang ang iniisip niyo. Kung totoong nag-aalala kayo sa mga empleyado, hindi niyo sana inabuso ang mga supplier at ninakaw ang pera ng kumpanya. Magbabago na po ako. Simula ngayon, huli na ang lahat, sabi ni nanay. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng restaurant at pumasok ang isang lalaki. Ang presidente ng DGV, si Ginoong Cruz. Nang makita siya ni Don Ricardo, lalo siyang natakot. Mr. President, tulungan niyo po ako. Pakiusap. Akmang lalapit si Don Ricardo, ngunit tinulak siya ni G. Cruz. Walang dapat ipaliwanag. Madam Chairman, paumanhin po sa ginawa ng aking ehekutibo. Kasalanan ko po ito. Yumuko ng malalim si G. Cruz sa harap ni nanay. Ginoong Cruz, hindi mo na kailangang pumunta rito. Hindi na magbabago ang desisyon ko. Naiintindihan ko po. Ngunit may huli lang akong sasabihin. Itinaas ni G. Cruz ang kanyang ulo at tinitigan si Don Ricardo. Ricardo, nahanap na ang mga itinatago mong ledger, ang ebidensya ng pagnanakaw mo. Sa mga bayarin sa supplier, papunta na ang mga pulis sa bahay mo ngayon. At Ginang Victoria, ang lahat ng iyong designer collection ay binili gamit ang maruming perang iyon. Kukumpiskahin lahat. Ano? Nanigas si Doña Victoria. Ang mga Hermes ko. Ang Chanel. Hindi! Hindi pwede! Napasigaw siya at napaupo sa sahig. Si Marco naman ay nanginginig at hindi na makatayo. Isang masamang panaginip. Isabel! Isabel! Akmang hahawakan ni Marco ang laylayan ng damit ko. Ngunit humakbang si nanay. Tinitigan niya ang naghihirap na pamilya de la Cruz na walang emosyon. Ang kanyang katahimikan, ang kanilang hatol. Ginoong Cruz, hayaan nating ang batas ang humusga. Tara na, Isabel. Opo, Nay. Iniwan namin ang impyerno sa aming likuran. Ang mga sigaw at pag-iyak nila ay naririnig pa namin, ngunit hindi na ako lumingon. Paglabas namin ng entrance, biglang huminto si nanay. May isang itim na luxury car na naghihintay, at sa tabi nito ay isa pang hindi inaasahang tao. Nang makita siya ni nanay,
Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata, isang bagay na hindi ko pa nakita sa buong gabing iyon. Isabel! Nanginginig na sabi ni nanay. Siya ang nakakaalam ng tunay na dahilan kung bakit suot ko ang overalls na ito ngayon. Mula sa isang kwento ng paghihiganti, ang lahat ay magiging isang kwento ng nakakaantig na katotohanan. Sa labas ng restaurant, dumampi ang malamig na hangin ng gabi. Isang itim na sasakyan ang naghihintay, at sa tabi nito ay isang matandang lalaki. Luma ngunit malinis ang kanyang suot na overalls. Nang makita niya si nanay, yumuko siya ng malalim. Madam Chairman, nakaabot po ba? Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Kinuha ito ni nanay at niyakap na parabang isang kayamanan habang tumutulo ang kanyang mga luha. Salamat, Mang Lito. Maraming salamat. Nay, sino po siya? At ano po? Yang kahon na yan? Naguguluhan kong tanong. Pinunasan ni nanay ang kanyang luha at ngumiti sa akin. Isabel, siya si Mang Lito. Siya ang pinakamatagal na kasama namin ng tatay mo mula pa noong sinimulan namin ang maliit na machine shop. Ngumiti sa akin si Mang Lito. Isabel, iha. Ngayon ang 33 death anniversary ng tatay mo. Ano po? Nanigas ako. Sa sobrang abala sa trabaho at paghahanda sa kasal, nakalimutan ko ang isang napakahalagang araw. At Isabel, may dahilan kung bakit ito ang isinuot ko ngayon. Hinaplos ni nanay ang kanyang overalls. Ito ang huling damit na isinuot ng tatay mo. Ang damit na suot niya noong mga huling sandali niya, habang nagtatrabaho ng husto para sa atin. Parang dinurog ang puso ko. Ang damit ni tatay. Ngayon ang anibersaryo niya at ang mahalagang araw ng pamamanhikan mo. Gusto kong ihatid ka sa bagong yugto ng buhay mo. Hindi bilang isang chairman, kundi bilang isang ina. Kasama ang kaluluwa ng iyong ama. Ang overalls na ito ang aming pinagmulan. Ang bawat mantsa ng grasa ay ang nagpaaral sa iyo at bumuo sa kung sino ka ngayon. Kaya ito ang pinili kong isuot sa pinakamahalagang araw na ito. Binuksan ni nanay ang kahon. Sa loob, may isang maliit na silver na piyesang metal na perpektong ginawa. Ito ang prototype ng isang artificial heart valve na pangarap gawin ng tatay mo. Noon, hindi pa sapat ang teknolohiya. Ngayon lang namin ito natapos ni Mang Lito, base sa kanyang mga lumang plano. Makakapagligtas ito ng libu-libong buhay. Ang dahilan kung bakit nahuli si nanay. Hindi dahil binaliwala niya ako, kundi dahil tinutupad niya ang isang pangako sa aking ama para ihatid ako ng may karangalan. Nay, wala akong kaalam-alam. Niyakap ko siya at umiyak. Kinasuklaman ko ang sarili ko sa sandaling naisip kong kahiya-hiya ang suot niya. Sa sandaling iyon, ang pamilya De La Cruz na papalabas ng restaurant ay narinig ang lahat. Nanginginig sila sa takot sa isang sulok. Piyesang nagliligtas ng buhay. Ang overalls na kanilang hinamak at tinawag na basura ay sagisag pala ng pag-ibig at pagsisikap para sa sangkatauhan. Ang katotohanan ito ang tuluyang dumurog sa kanilang kayabangan. Madam Chairman, Isabel, patawad po, hindi namin alam. Lumuhod si Doña Victoria at inihampas ang noo sa sahig. Gagawin po namin ang lahat, tulungan niyo po kami. Ngunit si nanay ay hindi lumingon. Niyakap niya lang ako. Ang kanyang katahimikan ay nangangahulugang hindi na sila karapat-dapat na ituring bilang tao. Tara na, Isabel. Ialay natin ito sa altar ng tatay mo at ipagdiwang ang bago mong buhay. Opo, Nay. Sumakay kami sa sasakyan ni Mang Lito. Mula sa bintana, ang nakita ko ay ang 3 kaawa-awang anino na umiiyak sa ilalim ng ilaw ng poste. Ngunit may isa pang nakakagulat na katotohanan. Sa loob ng sasakyan, sinabi ni Mang Lito, Isabel, iha, alam mo ba na may karugtong pa ang huling habilin ng tatay mo? Wag! Wag niyong hawakan yan! Alam niyo ba kung magkano to? Wag mong hawakan ng marumi mong kamay ang Chanel ko. Sa labas ng restaurant,
Napaliligiran na ng mga pulis at sasakyan ng NBI ang pamilya de la Cruz. Kinukumpiska ng isang ahente ang designer bag ni Doña Victoria. Hindi! Buhay ko yan! Ibalik niyo sa akin! Sigaw niya. Nawala ng bakas ng pagiging isang sosyal na ginang. Sa tabi niya, si Don Ricardo ay pinoposasan na. Tapos na! Tapos na ang lahat. Bulong niya. Tito, hindi po ako kasali diyan. Biktima lang po ako. Pagmamakaawa ni Marco sa isang pulis. May aligasyon din laban sa'yo ng paggamit ng pondo ng kumpanya. Sa presinto ka na magpaliwanag. Malamig na sagot ng pulis. Gumuho ang mundo ni Marco. Kinuha niya ang kanyang cellphone para tawagan ako. Ngunit ang tanging sumasagot ay isang operator. The number you have dialed is currently restricted. Isabel! Isabel, sagutin mo! Huwag mo akong iwan! Ang kanyang sigaw ay nilamon ng gabi. Samantala, sa loob ng sasakyan, ipinaliwanag ni Mang Lito ang habilin ni tatay. Alam ng tatay mo na lalaki kang mabuti at palalakihin ni Madam Chairman ang kumpanya. Ngunit nag-aalala siya sa mga masasamang taong lalapit sa'yo dahil sa pangalan at yaman natin, ang habilin niya. Kapag mag-aasawa na si Isabel, harapin ang pamilya ng lalaki, suot ang aking overalls. Kung hamakin nila ito at saktan ang damdamin ni Isabel, gamitin ang lahat ng kapangyarihan para iligtas siya at durugin sila. Napasinghap ako. Ang overalls ni nanay ay hindi lang isang alaala, kundi isang pagsubok, isang proteksyon na iniwan ni tatay para sa akin. At may karugtong pa, sabi ni Mang Lito. Kung bumagsak sila sa pagsubok na iyon, may isang espesyal na pondo na ako ang namamahala, na agad na mag-uutos, na imbestigahan ang lahat ng kanilang ilegal na gawain. Ang mabilis na pagbagsak ng DGV ay dahil sa landmine na itinanim ng tatay mo, na buntat lang 3 taon na ang nakalipas. Sila mismo ang tumapak dito. Ang pamilya ng lalaking pinili ko, sila pala ang kaaway na matagal nang naghihintay. Nagsisimula pa lang ang pagdurusa nila, sabi ni nanay. Ang pagbagsak ng DGV at pagkakakulong ni Ricardo ay simula pa lang, haharapin pa nila ang galit ng lahat ng manggagawa at supplier na inabuso nila. Ang aming destinasyon ay hindi ang bahay, kundi ang luma at maliit na machine shop. Doon, sa ilalim ng isang ilaw, may isang taong naghihintay. Isang taong hindi namin inaasahan. Ang sasakyan ay huminto sa isang eskinita sa Valenzuela, sa harap ng Reyes Precision Works ang pinagmulan ng RGC. Sa ilalim ng ilaw, may isang lalaking nakatayo. Suot niya ay isang magandang suit, ngunit ang kanyang tindig ay parang sa isang manggagawa. Madam Chairman, magandang gabi po. At welcome back, sabi niya. Sabay yuko. Kenji, pinaghintay kita ng matagal. 33 taon. Kenji? Naalala ko ang pangalang iyon. Siya ang dating numero 1 apprentice ni tatay. Ngayon, siya ang Chief Legal Counsel ng RGC. Kuya Kenji, bakit po kayo nandito? Isabel, ngayon ang death anniversary ng tatay mo at ang araw na itinakda 33 taon na ang nakalipas para sa huling dagok sa DGV. Inilabas ni Kenji ang isang lumang notebook, ang research journal ni tatay. Isabel, alam mo ba kung paano yumaman ang DGV? Tanong ni nanay. Ang lolo ni Marco, ang ama ni Ricardo, ay matalik na kaibigan ng tatay mo. Ngunit nang magkasakit ang tatay mo, ninakaw niya ang mga plano para sa high-tech valve at ipinarehistro ito sa pangalan nila. Ano po? Parang binagsakan ako ng langit. Ang yaman ng mga De La Cruz ay galing sa pagnanakaw sa aking ama. Alam ito ni Ricardo. Kaya't ganoon na lang ang takot nila nang makita ako sa overalls. Akala nila, multo ng tatay mo ang nagpakita, pero may isang patibong na iniwan ang tatay mo sa disenyo, sabi ni Kenji. Isang maliit na depekto na magiging sanhi ng pagkasira nito eksakto pagkatapos ng 33 taon. Ngayong gabi,
Sumabog ang depektong iyon. Lahat ng planta ng DGV sa buong bansa ay sabay-sabay na nag-error. Tumunog ang telepono ni Kenji. Opo, kumpirmado. Ang tanging makakaayos nito ay si Madam Chairman, ang nag-iisang tagapagmana ng teknolohiya ng kanyang asawa. Ibig sabihin, kailangan nilang magmakaawa kay nanay? Oo, sabi ni nanay, na may matalim na liwanag sa kanyang mga mata. Pero hindi ko sila tutulungan. Ng laway na idinura nila sa overalls ko ay laway na idinura nila sa buong buhay ng tatay mo. Hahayaan ko silang panoorin ang pagguho ng kanilang kastilyo ng kasinungalingan. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Isang hindi kilalang numero. Ang baliw na boses ni Ricardo. Isabel! Pakiusap! Palabasin mo si Madam Chairman. Nag-shutdown lahat ng planta. Malulugi kami ng bilyon-bilyon. Pakiusapan mo siya. Magkaibigan naman ang mga tatay natin. Tumingin ako sa overalls ni tatay na suot ni nanay. Ginoong de la Cruz. Malamig kong sabi. Isa lang ang sasabihin ko. Ang overalls na hinamak ninyo ay ang damit na suot ng tatay ko habang patuloy na gumagawa ng pyesa para makatulong sa iba. Kahit alam niyang pinagtaksilan ninyo siya, ang halaga ninyo ay mas mababa pa sa isang patak ng grasa sa damit na iyan. Eh hindi. Teka. Isabel, tulungan mo. Pinatay ko ang tawag. Kenji, sabi ni nanay. Ipadala mo na ang huling sulat sa opisina ng presidente ng DGV. Ang tunay na hatol para kay Ricardo de la Cruz. Hindi. Imposible. Bakit kinukumpiska ang bahay namin? Sigaw ni Doña Victoria sa loob ng kanilang mansyon. Puno na ng mga pulang selyo ng confiscated ang kanilang mga mamahaling gamit. Ginang, ayon sa titulo, ang lupang ito ay ipinahiram lang sa DGV 33 taon na ang nakalipas. Dahil sa paglabag sa kontrata, ang pagmamay-ari nito ay bumabalik na sa orihinal na may-ari, si Madam Elena Reyes. Napaluhod si Doña Victoria. Ang babaeng hinamak niya ay ang may-ari pala ng mismong lupang tinitirhan niya. Sa sandaling iyon, pumasok si Kenji, may dalang asul na sobre, Ricardo. Ang huling salita mula kay Madam Chairman. Ano pa ang kukunin niyo sa akin? Hindi kami kukuha, magsasauli lang kami. Inilabas ni Kenji ang isang lumang kasunduan. Ang ama mo ay hindi lang disenyo ang ninakaw. Ninakaw din niya ang patent ng tatay ni Isabel, ngunit may isang probisyon. Kapag napatunayang may depektong moral ang pamunuan ng DGV, ang lahat ng karapatan ay babalik sa pamilya Reyes. Napatawa ng baliw si Ricardo. Kahit patay na, nasa palad pa rin niya ako. Kuya Kenji, paano na po ako? Nagmamakaawang tanong ni Marco. Pakisabi kay Isabel, mahal ko siya. Pinilit lang ako ni Papa. Kahit tagalinis lang, tanggapin niyo ako sa RGC. Marco. Malamig na sabi ni Kenji. Sinabi mong itakwil niya ang ina niya. Ngayon, itatakwil mo ang ama mo para iligtas ang sarili mo. Nakakasuka. Ang utos ni Madam Chairman. Habang hindi nagbabago ang iyong pagiging arogante, hinding-hindi mo matatapakan ang alinmang pag-aari ng RGC. Napahandusay si Marco sa sahig, samantala, nasa harap kami ni nanay ng altar ni tatay. Suot pa rin niya ang overalls. Walang salitang namutawi sa kanya kahit sa balita ng pagbagsak ng kanyang mga kaaway. Ang kanyang katahimikan, ang kanyang pakikipag-usap sa aking ama ay ang tunay na tagumpay. Isabel, ngumiti si nanay na may luha sa kanyang mga mata. Natupad ko na ang pangako ko sa tatay mo. Mula ngayon, kalimutan mo na ang pangalang Reyes. Mabuhay ka para sa sarili mo. Iyan ang gusto niya. Biglang tumunog ang telepono ni nanay. Si Kenji. Ano? Sige, papunta na kami. Isabel, maghanda ka. Ang mga empleyado ng DGV nagtipon-tipon sa harap ng machine shop. Tinalikuran na nila ang mga De La Cruz at sa atin sila humihingi ng tulong. Madam Chairman, pakiusap. Sa harap ng maliit na machine shop,
Nagtipon ang mga empleyado ng DGV, mga taong inabuso ng pamilya de la Cruz. Sila ang tunay na walang puso, sabi ng plant manager. Pero kayo po, Madam Chairman, alam naming isa kayong tunay na mekaniko. Pakiusap, iligtas nyo ang aming trabaho. Mga traidor! Kaninong pera ang bumubuhay sa inyo? Dumating ang magulong pamilya de la Cruz. Ang pera nyo ay galing sa dugo at pawis namin na binili nyo sa murang halaga. Kayo ang mga parasito. Sigaw ng manager. Isabel! Isabel! Tulungan mo ako! Ako na ang masama! Pero minsan mo naman akong minahal, di ba? Gumapang si Marco sa paanan ko. Tinitigan ko siya. Ang minahal mo ay hindi ako, kundi ang yaman sa likod ko. Wala kang karapatang mahalin ako. Inalis ko ang kanyang kamay. Paalam, Marco. Ang buhay mo ngayon ay para matutunan kung paano mamuhay ng may karangalan ang mga taong tinawag mong hamak. Humarap si nanay sa mga manggagawa. Huwag kayong mag-alala. Ang DGV ay wala na. Ngunit ang inyong mga talento at puso, aalagaan ko. Ang lahat ng planta ay magiging bahagi ng RGC. Ang lahat ng trabaho ay mananatili. Naghiyawan sa tuwa ang mga tao. Ngunit biglang nanlamig ang boses ni nanay. Pero kayong tatlo, Ricardo, Victoria, at Marco de la Cruz, habang buhay kayong hindi makakatapak sa anumang pag-aari ng RGC. Ang lahat ng ninakaw ninyong yaman ay sisingilin sa inyo bilang danyos. Lahat ng ari-arian nyo, maliban sa damit sa inyong katawan, ay kukumpiskahin na ngayon. Ah, hindi! Kahit itong damit lang! Pagmamakaawa ni Doña Victoria. Pasensya na po, sabi ni Mang Lito, may hawak na dokumento. Ang damit na iyan ay binili gamit ang pondo ng kumpanya. Magpalit na po kayo ng damit na dala ng pulis. Isang murang tracksuit. Napasigaw si Doña Victoria at hinimatay. Si Ricardo ay kinaladkad na ng mga pulis. Si Marco ay tulala na lang, nanginginig. Ito ang karma. Ito ang pagbagsak ng mga pekeng maharlika sa harap ng isang tunay na reyna. Isabel, tapos na ang anibersaryo ng tatay mo, sabi ni nanay. Bukas, magsisimula na ang tunay mong misyon. Iniabot niya sa akin ang isang dokumento. Nakatala doon. Reyes Memorial Foundation. President, CEO, Isabel Reyes. Nay. Ako po? Oo, Isabel. Ang pundasyong ito ang susuporta sa lahat ng maliliit na machine shop at mga batang mekaniko sa buong bansa. Ikaw na nakakaalam ng hirap ng nasa ibaba at hindi tumitingin sa panlabas na anyo, ang karapat-dapat mamuno dito. Gagawin ko po. Para sa alaala ni tatay at sa karangalan mo, Nay. 1 buwan ang lumipas. Nasa sementeryo kami ni nanay. Suot pa rin niya ang overalls, ngunit ngayon, malinis na malinis ito. Inilagay niya ang silver na pyesa sa puntod. Mahal! Tapos na ang lahat! Ang mga nagtaksil sa'yo ay nagbayad na. At ang anak natin, tinupad na niya? Ang pangarap mo? Tumingin ako sa langit. Tay, hindi na po ako maliligaw ng landas. Salamat po. Naintindihan ko na. Ang overalls na iyon ang nagligtas sa akin mula sa isang pekeng kaligayahan. Habang pauwi, nalaman ko ang sinapit ng mga de la Cruz. Si Ricardo ay nakakulong. Si Doña Victoria ay nagtatrabaho bilang janitor sa isang lumang apartment kasama ng mga taong tinawag niyang hamak. Si Marco ay baon sa utang at palipat-lipat ng mabibigat na trabaho, walang natatagalan. Hinaplos ko ang aking bagong business card. Reyes Memorial Foundation, President, CEO, Isabel Reyes. Ang posisyong ito ay hindi para sa kapangyarihan. Ito ay isang kalasag para protektahan ang kaluluwa ng aking ama at ina, ang kaluluwang nasa bawat patak ng grasa sa isang overalls. Sa labas, ang bagong liwanag ng umaga ay nagsisimula ng sumikat sa buong lungsod.